Ito talagang si Senator Bato. Oo. Gumawa po ng lambat para sa sarili niya. Opo, mga kababayan, takot na takot sa ICC pero siya po ang gumawa po ng problema para siya po ay lambatin ng ICC. Pero bago po natin pakinggan ang panayam ng media kay Senator Bato, ako po'y pakiusap lang po sa mga bago pa lamang at sa mga laging nanonood dyan sa aking channel na hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe naman po at paki-like na rin po. Kung maaari, paki-share na rin po yung video para lalong mas marami pong makakapanood nito. Maraming salamat po. Okay, sa ginawa pong pagdinig ng Senado nitong nakaraan, kung saan ito po ay pakana o kagustuhan po ni Senator Bongo at Senator De La Rosa. At yan naman ay personal na dinaluhan mismo ni dating Pangulong Duterte. Oo, alam ko marami po sa inyo ang nakapanood nito. At ang tinutukoy ko po ay ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ano po? Yan po ay pinangunahan po ni Senator Coco Pimentel bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. At ayun na nga po, ang nangyari ay paulit-ulit na umamin itong si dating Pangulong Duterte patungkol sa mga patayan, yung sa death squad, kung saan nga po mga kababayan ko si Senator Bato ang isa sa mga talagang itinuro commander daw ng death squad. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao death squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Sa nasabing pagdinig nga po, natatawa ako dun sa lalaki na nasa likod po ni Duterte. Napansin po ninyo yan. Yung lalaki na nasa likod po ni Duterte, pansinin po ninyo, ulitin yung panoorin mamaya, matatawa kayo. Yung reaksyon ng lalaki. Alam nyo kung bakit nasabi ko pong si Bato rin ang gumawa po ng kanyang sariling lambat. Kung wala po sanang hearing dyan, di wala pong hihingin ng ICC or sino pa man na transcript. Dahil lang pagkakaiba po nito, kahit po araw-araw po mag-joke dyan, si dating Pangulong Duterte, wala pong problema, joke lang. Pero ang problema po dito ay under oath si dating Pangulong Duterte, tapos inamin niya. Paulit-ulit po niyang sinasabi ang mga bagay na yan. Alam po ninyo, yan po ay lalong kaya maaring magpapatibay sa mga ebidensyang kinakalap ng ICC. Nako po, mga kababayan, uminit na naman ang tenga ni Senator Bato dahil po sa pahayag po ni Senator Chis Escudero. Basahin po natin ito basahin natin, sandali. Ito, basahin natin yung pahayag po ni Senator Chis Escudero, yung ating Senate President. Isinapubliko na namin yan. Kung may manghihingi, ICC man o kung sino man dyan, na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. At ganoon din po ang sinabi po nitong si Senator Coco Pimentel. This will be available to all. If they want to certify true copies because they need this for legal purposes, we will also give them certified true copies. Ayun, uminit po ang ulo ni Senator Bato. At, okay, panoorin po natin. Sir, yung transcript ng hearing nung nakaraan dito, plano daw po na ICC natin para dun sa investigation sa work.
depende yan sa liderato ng Senado, no? Kung gusto niya i-submit doon. But then, kung magsabi siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? Well, in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? What? Kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing the jurisdiction over us. So, I would ask him, why are you going to submit? Pero sabi ni SP, wala raw problema kung may manghingi daw from the ICC and kung i-certify daw ng Senate Ruling Committee. Walang problema sa kanya. Kung sa akin, mukhang may problema. Kasi, yun nga, giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. So sana, although we are co-equal branch with co-equal branch of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin na-recognize, sana yung legislative branch also will also follow the same line. That's my point only, hindi porque ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n na stand. Pero tinitingnan ko lang from that point of view na dapat isa lang yung ating line, ating stand as far as foreign policy is concerned. Ayan po mga kababayan. Well, kung basahin po natin, kahit paulit-ulit po natin basahin po yung statement po ni Senator Chis, ano po, wala naman po ako nakikita or nababasa dyan na ang sabi niya, isasubmit ang transcript sa ICC. Ang sinabi lang ay, kung may manghihingi. Grabe itong si Senator Bato, ano? Allergy na allergy talaga sa pangalan ng ICC. Yan po ang pagkakamali nila ni Senator Bongo. Akala nila kasi makakatulong yung ginawa po nila kay Duterte, pero ang problema, lalong na din si Duterte, kasama siya. Oo. Ang nangyari, parang lalong napahamak ang mga ito eh. Hindi po ba? Kung hindi nga sana sila nagpa-hearing, hindi wala po sana siyang kinakatakutan na transcript na maaring hingin o gamitin po laban sa kanila. Ngayon mga ka-explore, kung kayo naman ang tatanungin, bayag po ba kayo na makipag-cooperate na lamang ang administrasyon o ang bansa natin sa ICC? Sige nga po, pa-comment naman po dyan. Okay, so yan lang po muna. Maraming salamat po sa muling panonood. Pagyamanak unay.